The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus moved about within Galilee. He did not wish to travel in Judea because the Jews were trying to kill him. But the Jewish feast of tabernacles was near. But when his brothers had gone up to the feast, he himself also went up, not openly, but as if it were secret. Some of the inhabitants of Jerusalem said, "Is he not the one they are trying to kill? And look, he is speaking openly, and they say nothing to him." Could the authorities have realized that he is the Christ? But we know where he is from. When the Christ comes, no one will know where he is from. So Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, "You know me and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true. I know him because I am from him, and he sent me." So they tried to arrest him, but no one laid a hand upon him, because his hour had not yet come. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa atin pong ebanghelyo, natunghayan po natin ang pagpunta ng ating Panginoon sa Jerusalem. Sabi nga po sa una, ayaw pang pumunta ng ating Panginoon sa Jerusalem kasi gusto siyang patayin ng mga tao dito, ng mga Hudyo dito. Ang totoo po niyan, siya ay nangangaral po sa Galilee. Dito po siya nag-iikot. At ito po ay mga 100 kilometers away sa Jerusalem. Para pong pagaling tayo dito sa Manawag, ano po yan, mga hanggang Kapas Tarlac, ganong kalayo po. Pagaling ka ng Manila, ganon din. 100 kilometers hanggang Kapas Tarlac from Manila. Napakalayo po, hindi po ba? Hindi po niya talaga gustong pumunta doon, hindi dahil malayo, bagkus ay dahil nga gusto siyang patayin ng mga Hudyo doon sa Jerusalem. Kaya lang, bakit ba siya nagpunta dito? Sabi nga po sa Ebanghelyo, kasi merong piyesta, merong feast. Tatandaan niyo po ba kung ano yung feast na sinabi dito? The Feast of Tabernacles. Tabernacles. Di ba meron tayong tabernakulo dito? Pero papaliwanag po muna natin kung ano po itong Feast of Tabernacles. Kasi po ang mga Hudyo, ang mga Israelita, meron po silang 7 annual feasts na pinagdiriwang po hanggang sa ngayon. Taon-taon po yan. 7 annual feasts. At lahat ng po ito ay patungkol po sa pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Nung iniligtas sila sa Egypt, hanggang sa dinala sila sa Promised Land. 7 feast po yan, lahat po noon ay nakaayon dun sa certain events during those times. Ito pong Feast of Tabernacles po na ito, ang ibig sabihin po kasi talaga ng tabernacle ay tent. Tent. Yung pong parang camping, pang-camping, tent. Yan po ibig sabihin talaga ng tabernacle. Tent. Dahil po yung Feast of Tabernacle po ay para po ipaalala sa mga Israelita na matapos silang iligtas sa Ehipto, sila ay naglakbay sa disyerto hanggang makarating sila sa Promised Land. At nung sila po ay naglalakbay po sa disyerto, saan ba sila nakatira? Sila ay nakatira sa mga tent. Di po ba? Pag naglalakbay, talagang temporary lang yung iyong tinitirhan. Sila po ay nakatira sa tent. Kaya po hanggang sa ngayon, ang mga Hudyo, sineselebrate po ito po ay ginagawa nila 7 days. Ang ginagawa po nila sa kanilang bahay, sa bakuran, naglalagay po sila ng tent. Tapos namamalagi po sila dito. Dahil po dito rin pinapaalala po sa kanila talaga na matapos silang iligtas ng ating Panginoon sa Ehipto, sila ay nanirahan sa tent
at hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. Kasi naglalakabay sila sa desyerto, pero hindi sila pinabayaan. Kaya nga sila ay pinapadala ng pagkain, pinapadala ng tubig ng ating Panginoon. Ngayon naman po, bakit ba tabernacle yung tawag natin dun sa ating tabernacle dito? Dahil po patapos silang iligtas sa Ehipto at sila ay naglalakbay na sa disyerto, sinamahan po sila ng ating Panginoon. Sinamahan sila ng ating Panginoon dito sa lupa. Kaya po ang ating Diyos ay nagkaroon din ng tirahan sa lupa. At ang tawag po dyan ay tabernacle o yung meeting tent. Bakit ba meeting tent? Ano ba nagmi-meeting? Ito po kasi yung meeting place ng Diyos at ng tao. Kaya pag i-imaginein po natin sa disyerto ang mga Israelita, napakaraming tent, pero doon po sa kanilang gitna ay yung tent ng ating Diyos. Doon namamalagi, bumababa ang Espiritu ng Diyos at namamalagi siya kasama ng mga Israelita. At ang tawag po doon ay tabernacle. Kaya mapapansin niyo po yung ating tabernacle, ganun din, hindi po ba? Dahil dito namamalagi ang ating Panginoon sa tabernacle. Kung ano po yung nangyari sa lumang tipan, ganun din po yung nangyari sa atin sa lumang tipan. Kasama natin ang ating Panginoon dito sa tabernakulo. Ganun po ang nangyayari. At ang magandang mensahe po dito para sa atin ay ang katotohanan po ng ating buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Temporary lamang. Dahil nga po minsan sa ating buhay, parang masyado po tayong nagfo-focus sa buhay natin dito sa lupa, o kaya masyado tayong kumakapit sa buhay natin dito sa lupa, nakakalimutan po natin yung ating tunay na tahanan o yung tunay na goal natin bilang mga Kristiyano. At yan po ay ang buhay sa langit. Dahil ang tunay po nating tahanan ay hindi po naandito sa lupa. Para po tayo mga Israelita na naglalakbay sa disyerto, hindi nila yung tunay na tahanan. Ganon din po tayo dito sa lupa. Hindi po natin to tunay na tahanan. Ang tunay nating tahanan ay ang nasa langit. Kaya po, ito pong tabernakulo po natin, ito is talagang very applicable. Dahil po ito ay talagang temporary dwelling place only. Dahil ang tunay na tahanan ng Diyos ay nasa langit, hindi po ba? Ang tunay na templo ng Diyos ay naandun sa langit. Ito pong ating simbahan, itong ating tabernakulo ay temporary lamang. At yan din po ay makikita natin sa ating parokya. Hindi po ba sa ating mga simbahan may parokya ang tawag natin? Pero alam niyo po ba ang tunay na kahulugan ng salitang parokya? Ito po ay salitang Griego. Ang ibig sabihin po niyan ay temporary dwelling. Galing po yan sa salitang oikia. Ang po, ang ibig sabihin nito ay nakadikit o nakatabi. Ang oikia ay bahay. Ibig sabihin po niyan, bahay na nakadikit. Di po ba ang mga bahay na nakadikit lang sa, halimbawa nakadikit sa dingding o sa wall o isang bahay na dinikit mo pa sa isang bahay ay temporary dwelling lamang, pansamantala lamang. Kaya nga po sa salitang parokya, dito rin natin makikita na yung ating pong parokya pala ang gusto sabihin ay pansamantala lamang talaga ang ating pamamalagi dito. Gaya po ng ating simbahan, pansamantala lamang ito dahil ang tunay na tahanan ng Diyos ay nasa langit. Gayon din po tayo mga nasa parokya. Temporary lamang po ito. Dahil tayo ay naglalakbay tulad ng mga Israelita, pero ang ating tunay na goal o tunay na tahanan ay ang nasa langit. Kaya po sa ating banal na misang ito po ang ating pagnilayan. Kumusta na po ba ang ating buhay dito? Baka po kasi sa ating buhay dito, masyado tayong kumakapit dito. O masyado tayong nagfo-focus sa buhay natin dito sa lupa. Mas lalo na po, di po may mga tao talaga na pinag-iibahin nila yung kanilang buhay dito. Baka po nakakalimutan natin maghanda sa ating tunay na tahanan sa langit. So ito po ang paalala natin ngayon po sa misang ito. Ang ating pong buhay dito ay temporary lamang, pansamantala. Kaya po yung mga hirap natin sa buhay, pansamantala lamang po yan. Dahil po mas higit po ang nag-aabang sa ating kaligayahan sa langit. Pero syempre po,
kailangan nating paghandaan yung sa langit, hindi po ba? Yung po ang ating mensahe. Kasi imagine niyo po, sa mga Israelita nung nasa disyerto sila, puro tent ang bahay nila, imagine niyo merong isang Israelita nagtayo ng bahay na bato. Ano ang mangyayari sa kanya? Di ba may iwan siya? Kasi nga, yung mga Israelita, nagta-travel, naglalakbay. Pag naglagay ka ng isang bahay sa disyerto, siyempre may iwan ka doon kasi yung mga kasamahan mo aalis. Ganon din po tayo dito sa lupa. Pag masyado po tayo nag-focus sa buhay natin dito sa lupa, hindi tayo nag-ipon ng kayamanan sa langit, hindi tayo nag-focus sa langit, ay baka hindi rin po tayo makarating doon. Kaya sana po sa misang ito po ang pagnilayan natin. Dapat maging balanse po ang ating buhay. Siyempre po gusto natin na maayos na buhay dito sa lupa. Pero isang paalala po, napakagandang paalala sa atin ng salitang tabernakulo, ng salitang parokya, ng Feast of Tabernacles, na ito pong buhay natin na ito ay panandalian lamang. Kaya sana po, huwag po tayong masyadong mag-focus dito, bagkus mas mag-focus po tayo sa ating tunay na tahanan sa langit. Kasi isipin po natin, ilang taon po ba ang buhay ng tao? Ilang taon? Bihira na po yung umabot na 100, hindi ba? Pero ikumpara po na natin sa pangako ng ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Ikumpara niyo po yung 100 taon sa buhay na walang hanggan. Napakaliit, hindi po ba? Dahil nga po ito pong mensahe natin ngayon, temporary lamang ang ating buhay dito. Ang ating mga paghihirap, temporary lang yan. Yung ating mga kasiyahan dito, temporary lang yan. Dahil mas higit na higit ang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon, kaya dyan po tayo mag-focus, dyan po tayo mag-ipon. Na makita po talaga na ang ating buhay dito sa lupa ay temporary lamang. Kaya sana po, maging balanse po ang ating buhay. Huwag po natin kalimutan na mas mag-focus po sa ating tunay na tahanan sa langit.